Kidapawan Mayor Evangelista, pinaimbestigahan ng mga biglang brownout sa lungsod. Groundbreaking ceremony isinagawa sa Silway Boulevard Project sa lungsod ng General Santos. At CDRRMC ng lungsod ng Tacurong nagkaroon ng emergency meeting. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Abril 22, taon 2024. Kidapawan Mayor Evangelista, pinaiimbestigahan ng mga biglang brownout sa lungsod. Narito ang ulat. Ikinabahala na ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista ang palagian at biglaang pagkawala ng serbisyo ng kuryente sa lungsod. Hiniling niya sa sangguniang panglungsod na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa pamamagitan ng pagpapatawag sa pamunuan ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO upang magpaliwanag sa palagian, biglaan at di makatwirang brownout sa lungsod. Welcome development naman ang aksyon ni Mayor Evangelista sa panig ng mga member consumers ng COTELCO sa lungsod ng Kidapawan. Lalo pa at umaasa ang lahat sa dekalidad na serbisyo mula sa kooperatiba ng kuryente, lalo na at napakainit ng panahon sa kasalukuyan. Tiyak na tututukan ng publiko kung magiging makatwiran ba ang paliwanag ng management ng COTELCO sa isasagawang inquiry ng sangguniang panglungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxergen Headliners. Groundbreaking ceremony isinagawa sa Silway Boulevard Project sa lungsod ng General Santos. Narito ang ulat. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa pagsisimula ng construction ng Silway River Boulevard Project na pinangunahan ni General Santos City Mayor Honorable Lorely Geronimo Pacquiao kasama si Congressman Loreto B. Acharon noong Biyernes, 19 ng Abril taong kasalukuyan sa Bulaong Terminal nitong lungsod. Ang Silway River Boulevard Project ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso na bahagi ng National Economic and Development Authority, Sustainable Urban Infrastructure Development o NEDA-SUID, Master Planning Program at pinunduhan ng tanggapan ni Congressman Loreto B. Acharon. Sa mensahe ni Mayor Pacquiao, mukhang bibig ng alkalde ay lubos na pasasalamat kay Attorney Ton Acharon dahil sa pagsisikap upang masimulan ang nasabing proyekto. Pinasalamatan din ni Congressman Ton Acharon si Mayor Pacquiao dahil sa suportang binibigay nito para masimulan ang proyekto. Nabanggit din niya na ang proyekto ay isang simbolo ng pagkakaisa at pagtutulungan. Ang seremonya groundbreaking ay sinuportahan at dinaluhan din ni na Assistant Regional Director ng NEDA 12, Romel Patrick Tanghal, at Committee Chair on Infrastructure, Councilor Bobby Pacquiao, DPWH Representative Engineer Chody Galang, CEM-CDO Head Dr. Leonard Flores, CEO Head, CEM-CDO Head Dr. Leonard Flores, CEO Head Engineer Emerald Signar at mga opisyal mula sa Barangay North at Barangay West. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdy Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, CDRRMC ng lungsod ng Tacurong nagkaroon ng emergency meeting. Narito ang ulat. Pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ang emergency meeting ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC para tugunan ang krisis sa El Nino na nararanasan sa lungsod.
Ang pagpupulong ay ginanap noong ika-19 ng Abril taong kasalukuyan sa CDRRMC Conference Hall sa City Hall Compound. Dahil sa banta ng El Nino, nagkaroon ng pagpupulong ang mga kasapi ng CDRRMC kasama si Vice Mayor Lina O. Montilla para pag-usapan ng mga pinsala dulot ng mainit na panahon sa mga magsasaka, informal workers at ilang apektado. Sa ulat na ipinakita ni City Agriculturist Ivan Arzagon at City Disaster Risk Reduction Management Office at CDRRMC Secretariat Hilda Mercado, sa nangyaring pagpupulong, ang council ay naatasan na gumawa ng resolution na ipasa sa Sangguniang Panglungsod o SP na adapin ang pagdeklara ng lalawigan ng Sultan Kudarat na idineklara ang buong lalawigan na nasa ilalim ng state of calamity. Sa naturang resolution, inatasan ng SP na payagan ng alkalde na gamitin ang 30% QRF o standby fund mula sa 5% ng DRRM fund para sa agarang suporta o tulong sa mga naninirahan sa lungsod na apektado ng El Nino phenomenon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Socksurgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Socksurgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.